Ay, putik na yan. Shit. Shit. Yan, slide yan. Ay, ano to? Putik na yan. Ano to? Wala akong natatandaan na ganito tayo bro kanina. Wala ako nakikita. Day 2. Day 2 pa yan. Suzuki, come on, let's start that epic Suzuki ride. Suzuki, on a stop, but I'm like motor. On a snap, but I'm like motor. Suzuki. Good morning. May sumasabit. Riding day 2 na kami. May problema kami dun sa connection. Bagal. So, gusto sana namin mas updated yung pag-edit. May editor pa naman si Boy P. Go din. Ako din naman. Sana all may editor. Anyway, ngayon ang target natin marating ay ang Tino, highest highway elevation Philippine system. Okay, Inok. Tapos, baba ng Ilocos. dadaan tayo ng Besang Pass, magkukurba-kurba tayo sa kabundukan. And then pagbaba nun, Ilocos region. Okay, so yun ang gagawin ni Boy first time. Ako, uwi na ako. Bye! Start na ng riding day 2 natin. Papunta tayo sa mahaba basta mataas. Highest point. Ano nga yan? Dito, meron dalawang checkpoint ang Binibindog. Dalawang highest point. Pero dahil meron ng bago, yun yung pupuntahan natin, yun yung Tinok. Tinok. Yung dati is Atok. Pero either dun sa dalawa, Pwede na yun. pwede. Okay. Pero doon tayo sa Tinok. Dun tayo sa Tinok. Tinok. Let's go! Alright! Mga brother, ito, papunta na nga tayo sa bagong highest point dito sa may Benguet, yung Tinok. Dapat talaga ang plano ko, doon na ako magbablog pag narating na yon. Papakita ko lang talaga yun sa inyo. Pero, alam ko, marami nagko-comment, nagme-message. Actually, may mga nag-i-email pa nga sa akin. Kumusta nga ba yung Bergman? Pagdating sa mga hatakan, sa mga pataas, ang worry nila ay kasi angkas ko po yung asawa ko, angkas ko yung girlfriend ko. Kaya eto na. Ang tinatahak natin ngayon, nandito tayo sa Baguio, La Trinidad Road, na kung saan puro mga twisties at saka pataas. Ang ibig sabihin nun, extra challenge yun dahil imbis na padiretso lang na makakabuelo yung motor mo, eto, kokontrol ka ng speed dahil nga pataas tayo na may mga lubak pa nga iba. Mga brad, yan, pataas yan. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo kung gaano kataas pagdating dito sa camera view ko dahil naka-helmet cam din ako. Pero etong yan, si Boy first time, si Boy P nga sa harap. Puro pataas, puro kurbada. And so far ang speed ko, hindi naman ako naka full throttle dahil puro kurbada nga mga brad. Nasa mga 36, 37 pa rin ako. Easy lang naman. Kaya, no, taas na namin, no. Yan ang inakit namin, no. Yan, no. Kayang-kaya pa rin ng Bergman umakyat dito mga brad. Okay? Pag kami ni Boy P ang magkasama, asahan mo na talagang merong laging episode na may kape. Hindi talaga pwedeng wala. Yun ang aking pang-relax, pampagising, pampatulog. Yun na. Kape. Pati si Real Talk with Porsche, gusto yan ng mga banding time namin. Adik na adik kami pagdating sa kape. Ito nga pala yung view namin. So, ito, dito ako dinala ni Boy P sa may Northern Coffee House. Yan, dito na kayo pumwesto para hindi na malayo sa mga motor namin. Philippine Highway System, elevation 7,400 feet. Ito yung lumang highest point. So, dito tayo sa Atok, Benguet. May ano na rin pala, no? May mga tindahan na rin. Dito yung sasabi mo na may mga kape-kape. Yes, bro. Ito,
Mga kapwa nag-loop din natin. Ayan. Looper na rin talaga. Nagkikita-kita sila sa daan, no? Ayan, nakakatawa. Okay. Siguro, bilang first time looper, ito yung isa sa mga hindi ko ba naisip na magkakaroon ng mga kakagaga, kakwentuhan, tas pagitan na ng contact. Yan, pwede mo na maging contact sa mga susunod. So ito ang dating highest point. Pasigipin ko na sa inyo kasi mamaya pupunta naman tayo sa Tinok. Ayan, no? Welcome to Bugyas. Bugyas na. Ay, nako. Grabe yung hamog, oh. Natapos na kami sa Atok Benguet. Yun yung dating highest point ng Philippine Highway. Okay naman na yun pagdating sa checkpoint sa Philippine Loop. Pero we still decided na sa Tinok. Punta pa rin kami sa Tinok. Yung Tinok naman ang bagong highest point ng Philippine Highway. Doon naman tayo papunta ngayon. Ayun again, so grabe naman tong hamog na to. Iba yung feeling mga brother, yung nakikita mo lang tapos yung bumigit na ka sa hamog. Ayun, no? Grabe, ito naman tubig na hindi mo rin alam kung saan nanggagaling. Ayun, no? Sa bundok, pero wala namang falls. Yung mga nadadaan-daanan lang, pero kung tutusin, mga wonders of nature ba na di lang napapansin. Malamang mga sa ilalim ng lupa galing yun, no? Eto mga brad, sa puntong to siguro share ko rin sa inyo. Meron akong kuya na namatay, na aking kuya Ronnie. Yung iba kilala siya bilang Nino, anong artista pa siya, RD Aquino. Naaalala ko lang siya ngayon kasi bago siya namatay, just a few years ago, meron kaming pinaplanong ride. Mga endurance ride na talagang malayo din talaga yung babiyahin, para sabay namin makita yung mga lugar na ganito. Parehas kaming ma-amaze, like sobrang close namin, no? Yun yung body ko talaga, na talagang inaalagaan ako dahil ang tatay namin bata pa lang ako namatay na eh. Siya ba yung nagpaparamdam ng kung paano ka ispoilin ng tatay, yung kakulitan. Siya yung nagparamdam sa akin nun, pero mga 2 years lang ang agwat namin. Yun lang, sana nakikita niya to. Ito yung dapat biyahe na gagawin namin dalawa, na hindi na namin nagawa kasi pinagpahinga na siya. Yung biyahe sana namin na yun, yung feeling na marami kami makikitang lugar, pero okay lang. Saan man kami mapadpad, okay lang. Kasi meron kami yung isa't isa. Ano man ang mangyari sa amin, walang iwanan. Wala kami iwanan ng kapatid ko na yan. Na-miss ko na yan. Ayan. Nagkakapag ng hamog ay. Ayan. Nakikita kita pag nagbe-brake ka. Yung brake light mo na yan. Grabe ang dito mga brado. Ayan, may mga parte na nagiliwanag. Tapos yan, papasok ka na naman sa dako paroon. Baka paglabas natin ito, ibang dimension na tayo. Ito yung mga scenery at sitwasyon na hindi mo basta-basta mararanasan sa ibang mga ride. Ito for reference sa mga nagtatanong, weight ko na sa mga 97 kilo ko, 96 na yata huling sukat. Ito full throttle ako ngayon, no? Tapos tuloy na paakyat. Ang speed ko 30. Nagta 32, 33. Dito papalaban talaga to. Pero kaya. Kaya to mga brother. Bergman EX tsaka tong Bergman Street na standard, kayang humaho ng tuloy-tuloy. Ayan, no? Puro akyat na. Ganun. Yan. Ay, kaganda ay. Wait.
Grabe, teka nga bro. Tabi tayo dito konti. Grabe eh. Sarap. O siya. Let's go. Oh, ay nako. Wala na akong masabi bro. Parang ninanamnam ko ba yung nadadaanan natin? Yung pagsamasamahin mo yung nakikita natin na ang gaganda sa mata, tapos yung amoy, tapos yung lamig. Eto, papasok ulit tayo sa mga hamog. Parang ano bro, parang may Godzilla na, ay din sa kayo ah. Parang may Godzilla na labas. Ay nako, ito yung basta hindi mo ma-describe sa words yung, siguro pwede mo sabihin puro hayaman, masarap sa mata, pero yung pakiramdam hindi mo fully ma-capture sa camera eh. Ito naman bundok. Oo bro, ito teka nga, grabe oh. Oh, ito ang drag race ng Burgundy X at standard na pataas. Okay. Yeah! Whew. Ito yung sinasabi ko bro eh. Yung bawat checkpoint, Tapos yung bawat checkpoint may pinagdadaanan ka. Mas na-appreciate mo na mas na-appreciate yung the fact na nakarating ka dun sa lugar na yun. Thank you, brother. Ito yung Philippine Look. Tapos yun. Ano sa akin mo? Nung pumunta ako dito, Sasabi ko sa'yo. nagpa-picture ako dito. Oo. Major checkpoint natin to. Oo. Pero lang tayo nag-iisang checkpoint bro. Baler. Pumunta kami dito ng HL. Nagpicture kami. Suot lang ito. Katawa ka ng passport. Kaya mong gawin. Hindi. Hindi. Philippine Loop Challenge nga, kinasahan ko eh. Yan pa ang lamig lang. Eh, Saglit pang lang. lamig lang. Kanina pa ako nanginginig. Ha, sige. Game na, game. Ako. Yan! Ang lamig. Walang biro bro. Lamig. Teka. Kukunin ko yung aking ano. Mawawa ka sa'yo dapat. Passport. Sige. Passport mo. So, ganyan po. Dapat ni-ready ko naman yung passport ko. Nakikita niyo ba yung hamog na yan? Pas meron nakaubad ng ganyan. Para pala akong ano dito, Jigo lang dito bro. Oo, bro. Okay, 1, 2, 3. Woo! Teka bro, nagbihis na ako. Magbis ka na. Ang lamig. grabe yan bro, hindi na nadadaan sa pakiusap. Ito yung ano, ako bro, nare-realize ko ngayon, napaka basic pa nito, pero yung dinadaanan mo yung ganito, yung ulan, dulas ng kalsada, twisties, tapos yung tagos sa buto ng lamig, ang hirap. Hindi siya basta-basta talaga, kaya yung araw, yung araw napakayaking bagay, no? Parang mga biyahe-biyahe. Ito ang papansin nyo, yung dinadaanan namin, umuulan na, may mga lumot pa. Tapos hindi na kami nakakapote kasi inabutan na kami sa daan. Kung magbibihis pa kami tatabi, wala naman kaming mahanap na masisilungan, ganun din, mababasa na rin kami. Madulas pa kalsada, pero credit naman sa stock tires ng Suzuki Bergman walang halong biro to Kanina pa kami dumadaan sa ganitong kalsada. Awa ng Diyos, okay pa rin kami.
nakatayo pa rin. Ulan, taas, baba, kanan, kaliwa, lumot. Ano? Oo, di ba? Okay pa rin eh. Isa naman yan sa purpose ng ating pagbiyahe gamit tong motor na to para talaga masubukan to. Grabe, basa na ako. Yung kahapon parang bininyagan lang eh. Ulan, sige, silong ka ha. Ngayon tingnan ko kung paano ko susugod ay no. At saka delikado rin, pwedeng mag-landslide no. Day 2. Day 2 pa lang. Sugod namin, hindi na talaga kinaya. Grabe na yung ulan. Tapos pa na yung mga landslide na yung nadadaanan namin. Bumibigay na rin yung mga lupa. And wala kaming choice. Wala, puta. Ay shit, babahain bro tayo. Iakit natin yung motor. Tara. Ayun na, babahain na yung motor namin. Ay, putik na yan. Shit. Shit. Grabe na. Kanina lang, nagkikwentuhan kami ng diskarte. Pero ito na, binabaha na kami ngayon. Tingnan nyo yung ragasan ng tubig. Ayun o. Gabi namin, iakit namin yung motor kasi delikado. Shit. Shit. Fuck. Wait. Tingnan na. Go. Shit. Grabe. Babahain kami dito. Sacrifice, basang-basa na ako. Ayun binahan na kami dito. Ay, naku po. May gas station lang na magitan na silungan ay yung mga motor namin. Kaya ragasan ng tubig. Grabe. Ay, naku. Di biro to bro ha. Uy. Lo. Ano gutter na to eh. Lahat ng galing sa mga bundok na tubig. Dito may lumalabas pa dito. Hanap na muna kami ng ng diskarte kung paano gagawin namin ni Boy P. Hindi kami makakatawid ng ganyan. Delikado. Ito lang, naglalandslide na yan. Ayun ayun may mga nagagaglag na naputik Ang tagal na namin, alas 4 kami ng hapon nakarating dito. Galing kami ng Tinok, pababa pa lang kami dyan, inuulan na kami. Ito yung unang pwede naming silungan na establishment. Ayun, 2 hours and a half. Oo. Yun naman ang Philippine Loop bro, wala namang karera to no? Walang karera bro. Ang gaming dito is kung paano mo ito matatapos sa lahat ng mga pagdadaanan mo sa buong biyahe. Ayan grabe landslide Landslide yan. So ayun mga brother, update lang. Dapat talaga ang next vlog ko dapat doon sa Ilocos Hindi ganun kadali ang Philippine Loop. Kung biyahe-biyahe lang, okay lang naman. Pero yung hindi mo alam kung anong sitwasyon, panahon, pangyayari ang naghihintay sa'yo, yun yung mahirap talaga Ayun, maraming salamat sa ating streaming lens. LED na ito yung nagsilbing ilaw namin ngayon na sobrang helpful talaga. Oo, yan yung stock. Ito yung puti. Yan. Ito yung white natin. Yan. Kumbaga necessity to no, ng ganitong ilaw sa mga ganitong biyahe bro, hindi pwedeng stock. Hindi stock sa Philippine Loop. Tsaka RM brackets, maraming salamat din kasi secured yung ilaw natin bro. Ayun wala to bro. Ayun ay ano to, putik na yan, ano to? Wala akong natatandaan na ganito tayo bro kanina. Grabe. Hindi biro. Sir Juan, tsaka si Sir Boy first time, ingatan kayo ng Panginoon sa inyong paglalakbay. Gabayan kayo hanggang sa pagdating nyo rito, sana makawi kayong ligtas sa awa ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa pag-iingat sa kanila sa araw-araw.